ikaw ay nabuhay dito sa mundo upang makita ang tamang buhay. Ang galit ng Ama dahil sa aming kasamaan. Magpapasalamat kami, Panginoon, na kami na yung mga hinirang at tinubos. Nakita mo at natagpuan mo ngayong araw na ito na ikaw ay sambahin namin. Dahil sa iyong dakilang ginawa sa bundok ng Kalbaryo at ang klase ng buhay na dapat naming lakaran. Na kami ay maging banal, maging kawangis ng iyong anak. Now we thank you, Lord, sa pribileyo na kami ay makadako sa lugar na ito upang lalo kaming matuto ng mga bagay na dapat naming lakaran habang kami nabubuhay. Maraming mga tao ang naliligaw ng landas, hinahanap ang kaligayahan sa mga material na bagay at kayamanan ng mundo na ito na pawang walang kabuluhan. Ngunit ikaw ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan na hindi natatapos sa daigdig na ito, kundi kasama ka namin doon sa kalangitan. Kaya salamat po sa mga katotohanan na aming napapakinggan, nababasa, napag-aaralan mula sa iyong salita na iyong iniwan sa amin upang lalo kaming magabayan at lakaran po namin ang mga katotohanan ito. Kaya papasalamat kami sa patuloy na kalayaang binibigay mo sa amin na malaya kami makapunta sa bahay-sambahan upang ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dinadakila ka po namin, handa mo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ay, kamusta po ang long weekend? Kim, nandun sa ano? Kami po ay binayaan ng Panginoon na ang inyong lingkod ay magbakasyon kasama ang pamilya. At salamat, matagal na hindi ako nakapagbakasyon. Okay, at parang wala ata. Anyway, wala sa gilid. Kalimutan ko yung aking wala ka bang ano yan? Yung mouse na lang. Tara. Ay, ito tayo. Yun. Okay. Sige, ito na, Kim. Pwede na to. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang ating paksa na friends o mga kaibigan at mga kaaway sa loob ng iglesia. So, itataka kayo, meron bang ganoon? Meron po. At ito po yung matutunghayan natin sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. At titingnan natin sa verse 9 and 10. Tayo po ay minsan pang tumayo at ating pumbasahin ang verse 9 and 10. Ang sabi dito, ay ito po yung sulat ni Juan kay Gaius, okay? Sumusulat ako sa iglesia. Subalit, hindi binigyang pansin ni Diotrepes ang aking kapangyarihan. Ang hangad niya, siya'y ang kilalaning pinuno ninyo. Kaya't pagpunta ko diyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasihan doon, ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumating at hinahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Gaya ating
sinabi o napag-aralan last time, meron po tayong tatlo na main character na binanggit si Juan sa 3 John. Una nga si Gaius, sumunod si Diotrephes, okay? At sumunod ay si Demetrius, okay? At itong pagbibigyan natin ng pansin ngayong umaga, ang pangalang Diotrephes, okay? Ito yung tao na gustong-gusto niya na maging sikat siya, okay? Kaya mga bata pa lang kayo, di ba? Payabangan na kayo eh. Ito yung tao na ito, lumaki siya na talagang gustong-gusto niya na siya ang maging pinakasikat o makapangyarihan o kilalanin, okay? At makikita natin yan na meron talagang mga tao na makita natin na makakasalimuha tayo, bata pa lang kayo sa eskwelahan, sa trabaho, and sad to say, even in the church, no? May mga tao na talagang gustong-gusto nila na maging una. And makikita niyo yan, no? Even sa television, di ba? Nung okay pa ang ABS-CBN at saka GMA, number 1 sila. Lagi silang, we are number 1. Or number 1, di ba? Gusto nila laging ganoon, okay? So, they are proud. Dito makita natin si Diotrephes ay very proud. At very selfish siya at makasarili talaga. At talagang gustong-gusto niya na yung place of power and place for fame and the place of prestige. At yan din ang nakikita natin sa larangan ng politika, di ba? Gustong-gusto nila na maging sikat sila. So, kagaya nung isang nakaraang linggo, okay, meron tayong mga listahan ng mga tinatawag na Hall of Infamy. Okay, ito yung mga tao na, kumbaga, merong Hall of Fame ng mga sikat. Ito naman ay nakakahiya. Okay? At isa sa mga ating pinag-aralan noon, hindi lang sila mga nakakahiya, kundi laban pa sila sa mga heroes of faith. Ito yung mga tao na hindi natin makikita sa Hebrews chapter 11. At nabanggit nga natin ito si Lamech, okay? Yan yung una na makita natin kamag-anak ni Cainto. Mapagmayabang siya. Nagyayabang siya sa harapan ng kanyang dalawang asawa. Pangalawa ay yung si Nimrod. Nakita natin na talagang si Nimrod ay galing po ito sa Babylonia. Kung meron ngayon, nung nakaraan na kilala tayo na si Saddam Hussein na diktador, ito yung unang diktador noong araw. Okay? Si Nimrod. At ang pangatlo ay si Abimelech. At si Abimelech, makikita natin, ay no, na lahi ni Gideon. At ito ang nangyari, pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Mga 70 ata yung mga kapatid niya sa ama. Pinatay niya para lang magkaroon siya ng kapangyarihan. At yan ang nakikita natin sa iba't ibang lugar. No? Pinapatay ang mga kamag-anak para lang maging hari siya. Okay? Sad to say, no? Nangyayari po yan. And then yung pangapat, yung si Haman. Okay? At galit siya at gusto niyang lipulin ang mga Hudyo. Okay? Pero hindi hinayaan ng Panginoon. Yung hinanda niya ng bitayan, ang nangyari sa yung binitahin. Okay? So, sinubukan niya siya. Yabang niya. Siya na raw yung makapangyarihan. Okay? Ang dami niyang nagawa, na-accomplish yung Babylon. Pero ano nangyari sa kanya? Naging siyang parang hayop. Kumain siya ng mga damo at umaba yung kanyang mga kuko para siyang hayop, no? Na kumain at hanggang sa kinilala niya ang Diyos. And then dito sa New Testament, si Herod din naman. At may nagsabi lang, parang Diyos ang nagsasalita. Tinanggap naman niya. Okay? At yun, ang nangyari, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon. And then, meron din tinatawag na mga sinasabi ng Panginoon ng mga scribes and mga Pharisee. Okay? Mga tagapagturo pa naman sila ng salita ng Diyos pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Okay? So, mapagmataas sila. And also, makita natin itong kayabangan, okay? O gusto niyang maging mataas, makikita natin natutokso din ang mga good people. Sino yun? Itong magkapatid na si James and John. At sino ba kinasangkapan? Ang mga nanay. Nanay. Sabi ng nanay, dinulungan si Jesus, sabi niya, kapag naghahari ka na, ilagay mo sa kanan at sa kaliwa yung aking anak. Nagalit tuloy yung mga alagad, di ba? Kaya kayong mga nanay, ha? Huwag kayo pupunta sa teacher, ha? Sasabihin nyo, first honor naman. Nag-aaway-aaway tuloy ang mga bata. Okay. So, yan po ang makikita natin na nangyari at katotohanan na nakikita natin noon sa Biblia hanggang sa kasalukuyan. Anong sabi ng Panginoon? Para matuto at makikita natin na si James and John ay natuto.
Hindi naman sila nagpatuloy tungkol doon. Okay? Pero hindi maganda ang pinakita nila. Kaya nagkaroon ng pagtatalo o masamaan loob ng mga alagad. Ano sabi ng Panginoon sa mga alagad sa niya? Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais niyong maging dakila, gusto niyong maging prominent, dapat kayo maging lingkod sa iba. Ang sistema ng mundo ay talagang patakasan, di ba? Sundin niyo ako boss. Pero ang sabi ng Panginoon, kung gusto niyo maging dakila, maglingkod kayo. At kung sino man sa inyo ang nais maging una, okay, number 1, siya ang dapat maging alipin ninyo. Kaibahan, no? Di ba? Sabi, anong dahilan? Makikita natin, ipinakita ng Panginoon sa verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao, si Jesus Christ yun. Pinasabi niya by example, okay? Ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, okay? Pinakita niya yung paglilingkod at nag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ayun, isang napakaganda na pinag-aaralan ko ngayon yung tungkol sa Reformed Theology. Ang isa sa napakaganda na refresh ako, si Jesus Christ ay hindi lang namatay para sa ating kasalanan, para tayong matubos, kundi siya ay nabuhay para pakita. Kasi kung ang purpose lang ng Panginoong Jesus ay mamatay o bayaran ng ating kasalanan, dapat pagkabuhay niya, pinako na kagad siya sa cross. He spent 33 years. Naging perfect siya. Natupad niya ang lahat ng ninanais ng Diyos. Kaya yun dapat nating gawin. At makita natin, nagmayabang ba siya? Nagmataas ba siya? Sinabi niya, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi siya ay maglingkod. Pero ano sistema ng mundo? Pataasan. Papatayin pa kamag-anak mo para lang maitaas mo. Mga magkakapatid, di ba? Tama po ba ako? Ito yung sistema na makikita natin sa mundo. Pero hindi yan ang dapat mangyari. Okay? So, purihin ng Panginoon. Si James and John ay natuto. Kaya ito si Juan ay itinuturo sa atin ngayon. Okay? Kaya babalik tayo ngayon sa ating mismong paksa at makikita nga natin dito si Diotrephes. Okay? Ang gusto ni Diotrephes? He loves to have the power. Gusto niya yung kapangyarihan. The preeminence, yung pagiging tanyag, yung katanyagan, prestige, prominence, yung cheap seat, cheap place. Kumbaga sa upuan lagi siya nasa presidential table. Gusto niya yung pinakamagandang upuan. Gusto niya yung laging sikat. Ano sabi niya sa verse 9? Sabi niya, si Diotrephes who loves to be first. Yung mahal naman niya, gusto niya laging first. Una sa pila, una sa lahat, sa biyahe, lahat. Gusto niya siya nangunguna. And sad to say, yan makikita natin sa television, mga network. We're number one. Kaya ito yung nasa isip natin, ganun din. Okay? Yan ang itinuturo ng mundo. And then sabi niya, yung affection niya, proteus, yung to be first. Lagi siyang gusto niya una. Alam niyo ba, sa Bible, yung proteus ay isang beses lang ginamit. At ito ay makikita natin sa Colossians chapter 1 verse 18. Ang sabi diyan, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siyang maging pangunahin sa lahat. Sino yung tinutukoy sa Colossians? Sino yun? Si Jesus Christ. So dito makikita natin, itong si Diotrephes ay nakikikompete kay Christ. Yung pagiging first ng word, kaya po napakaganda po yung pinag-aaralan nyo, yung pinaka-Grego, word na Greek. Doon nyo makikita na ang ibig sabihin nyo talagang gusto niya maging prominent, una sa lahat. At yung verse na yun, o yung word na yun, ay ginamit lamang para kay Jesus Christ. So dito makikita natin na hindi siya naniniwala kay Jesus Christ na siya lamang ang number one. Gusto niyang palitan si Christ. Gusto niyang maghari sa loob ng church kapalit ni Kristo. Kumbaga sa New Testament, siya nga po yung tinatawag na New Testament Absalom. So power hungry. Gusto niyang kapangyarihan at gusto niyang, si Absalom po ay sa kasaysayan, gusto niyang patayin o pinatay niya ang kanyang ama na si David para makuha niya yung
trono. Makakalungkot. Diba? So ito yung si Diotrephes ay very proud man. Talagang mayabang siya, gustong-gusto niya na maging sikat. At saka talagang very busy siya na palitan si Kristo by replacing Christ in the church. Paano nangyari yun? Nire-reject niya yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Pinapalitan niya. Gusto niya siya lamang. Hungry siya sa yung papuri ng tao. Gusto niya siya lang. Okay? At makikita po natin, alam niyo, sa totoo lang, nung aking pinag-aaralan ko, sabi ko, nakita ko na to, naranasan ko na ito. Nakita ko na to sa mga church. At ako yung isa sa mga biktima ng mga taong ito. Okay? So, yan po makikita natin na marami sa mga churches, okay, na lalo na po yung mga bago. Nung pong ako ay umatay ng pastoral conference, meron po kami isang batang galing lang sa Bible school, cum laude pa nga di ba? Sabi niya talagang nag-o-obserba siya sa amin, mga pastor na may iba ay matatagal na. At kaya sabi niya ay talagang minsan nabibiktima, very sila yung eager na maglingkod sa Panginoon. Pero ang sad to say, makakaharap sila ng mga Diotrephes. Okay? Nabalitaan ko pa sa aking tatay na merong mga pangyayari, mga pastor dinuduro ng mga Diotrephes sa church. Imagine yung pastor yun. Okay? So, yan po kasi sila yung makapangyarihan. Okay? Na sa loob ng simbahan. Okay? So, tandaan po natin, yung ating istoryang ito, yung ating pinag-aaralan na ito, tayo po ay nasa middle ng letter na makita natin. Okay? Letter about hospitality, di ba? Tungkol po yan sa hospitality, yung pagtanggap ng mga preacher o mga missionary, di ba? So, ang letter po na ito is basically about na i-open natin yung ating puso, okay, yung ating bahay sa mga servant of the Lord, di ba? Dapat natin silang tanggapin, di ba? Yan po yung makikita natin sa verse 7 and 8. Sabi niya ni John, sapagkat naglalakbay itong mga missionary, sila sa pangalan ni Kristo. Okay? Talagang in the name of Christ at hindi sila tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. So, ibig sabihin, mga totoong missionary, hindi sila nanghihingi ng pera sa mga unbeliever. Okay? Kaya, ang dapat tumulong sa kanila, sabi niya ni John, kay Gaius, dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapaganap ng katotohanan. So, ito po yung makikita nating istorya ng ating letter. Okay? Sinusulatan ni John, si Gaius, okay, tungkol sa mga missionary na dapat tanggapin. Okay? So, obligasyon ng church na tulungan yung mga missionary. I-open ang kailang bahay sa mga faithful servant of God. Okay? Pero makikita natin, sa kabila nito, sa loob ng church, may tao na kontrabida. Okay? Ayaw tanggapin. Okay? At kasi threat ito sa kanya. Baka ma-expose siya, malaman ng kanyang ginagawa. Okay? So, yung makikita natin na si Diotrephes, pinoperfid niya. Hinahadlangan niya yung mga pumapasok ng mga preacher. Okay? So, yung mga traveling preacher threat ito sa kanya. Okay? Okay? So, yan po makikita natin na imbis na tulungan, okay, yung mga believer, totoong believer, dapat tanggapin yung mga traveling preacher na ito. Dito ang nangyari, merong Diotrephes na humahadlang. Kaya anong ginawa ni John? Sinulatan niya si Gaius, okay? Na makikita natin na nagmamahal sa katotohanan. Kaya binabati niya na sana yung lumakas ang yung physical na katawan, katulad ng yung spiritual, na sinasabi niya na maganda yung report na narinig ko tungkol sa iyo, tungkol sa mga kapatid na nanggaling sa iyo. Okay? Yan po yung makikita natin sa verse 5 and 6. Sabi niya, mahal kong Gaius, okay? Kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kakilala ay napatunayan na tapat ka. Ganyan. May mga nabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana itulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Okay? So yan po makikita natin. Okay? Na yung sulat ni Juan kay Gaius. Okay? Na talagang ipagpatuloy niya. Pero dito, makikita natin, sa verse 9 niya, sa ating pag-aaral na ito, mayroong tao,
na talagang makikita natin na kontrabida. At kaya titingnan natin ang kaibahan ni Gaius. Si Gaius po, makikita natin dito, ay the man who gave hospitality. Samantala sino? Si Diotrephes ay ano? The man who refused to give hospitality. Magkaiba sila. Parang sa magnet, north and south. Okay? Si Gaius, makikita natin, is seen knowing the truth. Alam niya ang katotohanan. Na lumalakad siya sa katotohanan. Minamahal niya ang mga kapatid at ine-entertain niya yung stranger who are faithful ministers of the gospel. Yan ang balitaan ni Juan kay Gaius. Samantala, si Diotrephes ay nakikita natin is seen loving himself. Mahal niya lang sarili niya. Nakasentro ang kanyang buhay. Believe na believe siya sa sarili niya. At refusing to allow anyone, ayaw niya, na merong to come in who might somehow receive the accolades. Okay? Yung papuri, yung pag-ibig, yung affection, the response of the congregations which he wants for himself. Ayaw niyang tatanggapin yung iba. Namamahalin ng kongregasyon, matutuwa. Ayaw niya noon. Gusto niya sa kanya lang ang papuri. Alam niyo, meron akong, nung ako ay pumunta sa church sa Dasmariñas, doon sa church ni Bishop Celso. Okay. Meron doong mayaman na gusto niya lang siya yung papuri. Nung nando po ko, ay nagpagawa kami ng extension ng church. Okay? Nung nalaman niya yung gano'n, galit. Hindi na sumimba. Oy, kayo mga may utang sa akin, magbayad kayo. Okay. So gusto niya siya magpapagawa, siya sikat. Pero ako, style ko, hindi. Mag-contribute po tayo. Kung ano kaya nyo. Galit siya. Kasi gusto niya. Okay? So yan po yung taong Diotrephes. Okay? So dito makita natin yung conflict is not doctrinal. Okay? Hindi theological tungkol sa Diyos. It's not spiritual issue. Alam niyo yung conflict dito? It is a personal issue of loving oneself. Kaya mag-ingat kayo, tingnan niyo yung sarili niyo. Baka nakapokus ang buhay niyo sa sarili niyo. It's not about you. Sa church, it's not about me. It's about Christ. You're here dahil kay Kristo, hindi para itaas ang ating sarili. Okay? Ayan po makikita natin sa ating pag-aaral. Sabi nga, ni Juan, sumulat ako sa iglesia. Okay? So, ibig sabihin, si Juan ay sumulat sa iglesia, sa church. Okay? Pero ano nangyari? Balik. Parang nga bumalik. Okay. Sabi, subalit, hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ang siya kilalanin pinunin ninyo. Okay, sabi sa wikang Ingles, sabi nga dito, look, sabi niya, I wrote something to the church. Pero si Diotrephes, na dahil mahal niya ang kanyang sarili, hindi niya tinanggap yung aking sulat. So, makita natin dito, si John sumulat sa church, pero si Diotrephes, ang ginawa niya, he put himself in a position to filter everything. Sinanla niya. So, para yung sa mga istorya, ng mga love story, merong sumusulat ka sa minamahal mo, natanggap ni tatay, ni nanay, hindi binigay, hindi tuloy nakarating. Yung love letter mo sa mahal mo, di ba? Ganoon yun eh. May sulat si Juan sa church na binabibilangan ni Gaius, pero ito si Diotrephes nakita yung sulat. Hindi pinabasa ngayon sa church. Maaaring nawala. Okay? Yun ang unang sulat ni Juan. So makita natin dito na maaaring nawala ni Diotrephes o sinira yun, okay? At hindi ito binasa sa church. Kaya anong ginawa niya? Sinulatan niya uli si Gaius na nandoon sa church. Sinulat niya sa church mismo. Ang nangyari ngayon, si Gaius na lang ang sinulatan niya. Kasi nga ang ginagawa ni Diotrephes, okay, nandoon siya sa posisyon na makapangyarihan siya, ini-screen niya ang lahat ng sulat mula sa mga church o sa mga apostol. Okay? Kumbaga, ni-reject niya literally si John.
na apostles ng Panginoon. Kaya ano sabi ni John? Diotrephes does not accept what we say. Ang ibig lang sabihin yun, ay wala siyang pakialam sa akin. Okay? Ang nangyari, meron siyang kapangyarihan even to the point where he reject one with apostolic authority. Tandaan natin, si John, ang siyang last na nabubuhay na apostol na nakakita kay Kristo. Siya yung authority ng church. Pero ito, si Diotrephes, binaliwala yung sulat ni Juan. Imagine niyo, tangyabang talaga ng taong ito. So, yan makikita natin na he is very proud, self-righteous, na tao at gusto niyang maging makapangyarihan, seeking power and control, na makita natin na hindi niya alam na yung kanyang ginagawa ay talagang nire-reject niya na yung authority ng church, na which is si John, na siya yung last remaining apostles noon. Okay? So yan po makikita natin na ngayon, hanggang sa ngayon, ay may mga tao na pumapapel na ganyan. May kakilala po, ngayon, hindi naman sila pastor, hindi naman sila ordained minister, attorney lang sila, mayaman. Pero ma-impluwensya po sila. Sumusunod yung mga pastor at mga obispo parmandi. May mga Diotrephes hanggang ngayon sa mga church. Interesting, ano yung tungkol kay Diotrephes? Okay. Ang pangalan po ni Diotrephes, ang ibig po sabihin niya, ay say, pinalaki ni Zeus. Si Zeus po yung god ng mga Grego, kaya kilala niya. Siya ay pinalaki o inalagaan ni Zeus. Okay? So yan po ay makikita natin na siya po ay miyembro ng mayayaman na pamilya. Okay? So yan po makita natin na isa sa mga importance problem, kasi pag ikaw ay nandoon sa lahi ng mga mayayaman, okay? Matapobre ka. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Okay? So dahil nga makita natin na meron siyang aristocratic background, okay? So makita natin na ang tingin niya sa kanyang sarili, mataas. Okay? Very common yan, makikita natin, di ba? Okay. Pero tandaan natin, hindi ito ang talagang problema. Okay? Hindi nakasalalay sa kanyang background. Kasi hindi naman lahat ng mayayaman, okay, na ay mapagmataas. Okay? O mababa ang tingin sa mga kapwa. Okay? Pero alam nyo, ang talagang problema niya, dito sa verse 9, makikita natin ano sinabi sa Bible. His problem is clearly identified in verse 9. Anong problema niya? He loved to be first. Gusto niya. Kita natin maraming anak din si David. So, hindi niya naman gustong maging una. Hindi kagaya ni Absalom. Gusto niya maging una. Kagaya ni Abimelech. Isa sa mga anak ni Gideon. Pero anong ginawa? Pinatay yung ibang mga kapatid. Hindi lahat. Pero ang problema ni Diotrephes, he loved to be first. Yan po ang issue. So, hindi po pwede na sabihin, ay dahil ang environment kasi niyan, lumaki kasi yung mayaman. Kasi ganyan yan eh. Spoiled yan. Kaya lahat ng gusto niya, ay bibigay sa kanya. O yung tinatawag na circumstantial situation. Kasi pinalaki siya ng ganyan. No, tandaan po natin, hindi po yun ang issue. Hindi ang issue, makita natin, this man who is greedy for power. Okay? Because he loved himself, he is guilty of spiritual pride of the rankest kind. Yan na po yung pinakamataas na talagang guilty siya, yung spiritual pride. Ano nyo kung sino yun? Si Lucifer po yun, di ba? Tama. Dahil si Lucifer po, siya ang pinakamaganda sa mga anghel. Nagkaroon din siya ng pride. Spell nyo po yung sin. Spellin nyo po yung pride. Ano nasa gitna ng dalawa? Yun. Ganun po ang nangyayari. Diotrephes.
Tandaan po natin, si Diotrephes, he worked his way into the spiritual leadership in the church. Talagang kumilos po siya, hindi yan, gumising na lang siya na nasa position na siya doon. Hindi, tinarabaho niya yan. Tandaan natin, hindi siya humble, hindi siya mapagpakumbaba, he is not selfless, okay? He is not loving, hindi siya mapagmahal, he is not compassionate, hindi siya maawain. And he certainly doesn't have the mind of Christ. Wala sa kanya yung kaisipan ni Kristo. Ano yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 3? Ano sabi ko dyan? Tingnan nyo, napakaganda ng pinakita ni Jesus Christ. Sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Yung po, minsan ang ambisyon ng mga tao eh. Gusto niyang maging sikat. Gusto niyang maging number one. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Pablo, huwag kayong gumawa ng anumang dahilan sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituri ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaya sa lahat ng pagtitipon, sa eskwela man, okay, sa trabaho man, sa church man, hindi yung itataas mo sarili mo. I-consider mo yung iba na mas magaling kaysa sa iyo. Magpakumbaba ka. Sabi niya, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Upo ka. Hindi, upo ako una dito. Ha? Nagmamadali ka, siksikan, sa pila. Sige, di ba napakaganda yung pareho kayo? Sige, ikaw na. Di ba napakaganda? Kaysa una ako. Away na yan. Di ba sa parking, gano'n, di ba? Sabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Si Jesus Christ noon. Napakaganda po ng theology natin. Si Jesus ay hindi lang namatay para bayaran ang ating kasalanan, kundi siya'y nabuhay. Bakit? Para ipakita ang dapat nating lakaran. Klase ng pamumuhay. Hindi tayo righteous, hindi tayo perfecto, pero siya naging perfect. At habang tayo nabubuhay, i-practice natin ito. Kay Diotrephes, hindi nakita ito. Mga bata pa lang kayo. Natututo na kayo, nakikita nyo sa paralan yan. Yabangan. Kaya, makita natin dito si Diotrephes, makikita natin yung notice natin sa niya, he loves. Itong verb na ito, it is a present tense. Ang ibig po sabihin niyan, ito yung pattern ng buhay niya. This is habitual for him. He is driven by personal ambition. Yung purpose-driven life mo, ambition mo, maging number one. Yung bang gusto mo? Kaya dapat Bible-driven life. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang dapat mangyari sa ating buhay. So dito po makita natin na napakahirap mangyari ito sa isang kongregasyon na merong isang tao na talagang nakikialam. Okay? At nakakalungkot na may mga taong ito na gagawin ng lahat para mawala ka sa church. Okay? Kaya ito ang sabi ni John sa verse 10, ito po yung makikita natin. Sabi niya, kaya pagpunta ko diyan, okay, pupunta personally si John kasi sumusulat lang siya. Uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya. Okay? Ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa akin. At hindi pa siya nasiyahan doon, ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumating at hinahadalangan niyang pa at itinatiwalag pa sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. So, sa ibang translation, makita natin, sabi niya, ipapaalala ko ang mga ginawang kanyang ginawa. Talagang sasabihin, I will remember his deeds. Okay? Hindi niya malilimutan yon. Nakalista yun, yung mga ginawa niyang offense. Mamaya pag-aaralan natin, may 4 na offense na ginawa si Diotrephes. Okay? Kumbaga, I will call the attention. Okay? I-address niya ito. Kaya makikita natin dito, yung si Diotrephes, hindi lang niya ito attitude o yung pag-uugali. Tandaan po natin, you cannot contain an attitude anyway.
Whatever an attitude, it becomes an action. Kung ano yung nasa loob mo, gagawin mo yan. Kaya sabi niya, if I come to his deeds, okay, yung ginawa niya, hindi lang niya ugali niya o sinasabi niya, kundi ginagawa niya. So sabi ni John say, for this reason, because of the fact that in his self-love, dahil sa kanyang pagiging makasarili, mahal naman niya ang kanyang sarili, in his long to be preeminence, gusto niya maging tanyag, he doesn't even accept what I, an apostle of Jesus Christ, have to say. Dahil sa gusto niyang maging tanyag, maghari-harian sa church, si Juan, na siyang apostol ni Jesus Christ, hindi niya pinakikinggan. Okay? Kaya ano sabi ni John? Hindi ko malilimutan. I will not forget. John is saying, hindi ko malilimutan. I will bring up the subject of Diotrephes' conduct. Yung kanyang ginagawa. And I will make it an issue in the church because it is an issue for discipline. Yan po ang problema minsan sa church. Meron na nga po nangyayari, hindi na madisiplina ng mga pastor. Sad to say nga, doon sa aking nakita sa dating church namin, sunod-sunura lang pastor sa mga Diotrephes. Dinuduro Dahil sino? Sila kasi nagbibigay ng pera. Kaya isa po yan sa mga pakiusap ng aking asawa nung ako'y bago magpastor. Huwag kang magmamalimos sa mga taong Diotrephes. Yung susunod ka sa gusto nila. Ganyan po ang nangyari. Pero dapat may tapang po ang mga pastor, anyone, to call the attention ng mga mali na yan. Okay? So yan po makita natin na nangyayari po sa iba-ibang church. Okay? So may mga church, paano gagawin? Dapat kausapin nyo yung mga tao na naniniwala sa pastor para matanggalan natin ng kapangyarihan yung mga Diotrephes na yun. Pero nakakalungkot po sa aking karanasan. May nagsabi sa akin, kapatid na Owe, sang-ayon kami sa iyo. Kaya lang, may utang na loob sila sa mga Diotrephes, pinautang sila. Hindi sila makapagsalita. Totoo po yan, ayokong banggitin. Mamatay na naman yung tao na yun. Pero naranasan ko po yan. Okay? Mga manipulator po sila. Okay? Talagang gusto nilang mapasunod. And sad to say, even mga pastor, napapasunod nila. Kaya ano sabi ni John? Kapag ako'y dumating dyan, I'm not going to overlook this. Hindi ko babaliwalain ito. Kasi itong taong ito, china-challenge niya yung aking authority bilang apostol ni Jesus Christ. This man is forbidding believers. Hinahadlangan niya yung mga mananampalataya to be hospitable towards faithful preacher. I'll take disciplinary action. Kita mo? Di ba responsibilidad ng church na tanggapin yung mga preacher, pero itong taong to, hinahadlangan. Ayaw niya lang gawin, hinahadlangan pa niya yung mga gumagawa. Imagine niyo yan. Diba? Napakasama nito. At titigil sa wikang Ingles, yung mga verb o action word na sinasabi, does, accusing, ito'y present tense. Does not receive, forbids, put out, all present tense verb. Talagang, nung sinusulat ni Juan, ang letter na yun, talagang continuous na ginagawa niya ito. Ibig sabihin, habitual niya ito. Habitual work of this man who work his way into a positions of power in the church by deceiving people. Talagang habit niya na yan. Manloko ng tao. Okay? Napapaniwala niya naman yung iba. Okay? So, kaya sabi dito ay, sa verse 10, sabi niya dito, kaya pagpunta ko riya, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa akin. Okay? So dito makita natin merong 4 na guilty si Diotrephes o kaso niya. Una, sabi, unjustly accusing us. Inaakusahan niya si Juan. The church against John were completely unjustified. Hindi makatanungan. Alam nyo,
Ito ang mga katangian ng mga Diotropes. Okay? Sa lahat ng bagay, itong mga taong ito na gusto na tumaas sa kailang posisyon, anong gagawin niya? They falsely accuse other people. Sisiraan nila ang ibang mga tao. Doon po sila nakakakuha ng trust sa iba. They don't gain trust by the virtue of their life. Hindi yun dahil sa magandang pamumuhay lang. Kaya sila umaangat, sisiraan nila, aapakan nila yung iba. Okay? Hindi sila nakakakuha ng trust dahil sa kanilang karakter. They don't gain trust the long, slow, hindi yung matagal, mabagal, yung totoong paraan, by exposing all they are to people and letting people make a judgment on their righteousness and on integrity. Ang talagang tamang sistema yung mabagal. Pakita mo yung totoong sino ka. Maglingkod ka. At doon ka itataas ng Panginoon. Pero itong taong ito, si Diotrephes, anong ginagawa niya? Para magtiwala sa kanya, sisiraan niya ang ibang tao para makuha nila. They destroy them maliciously and destructively. Talagang sisiraan kanila. Gagawang kanila ng chismis. At yan po makikita natin sa 1 Timothy, yung accusing. Ibig po sabihin yan, sila sabi ni Pablo kay Timothy, sila yung magiging tamad. Yung mga nando sa church, nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay, mga maritesto, mga chismoso, chismosa. Saya sabihin, nagiging chismosa. Mahilig makialam sa buhay ng mga buhay at madaldal. Yan. Ang nangyayari? Nakita ba kayo niyan sa mga kapitbahay nyo? Aga-aga? Chismis ka agad? Alam nyo ba ang Greek word sa accusing? Yan nga, chismoso. Okay? Sabi niya, the root word in the Greek, okay, ay pluros, come from boiling up o bubbling over. Yung mga bula-bula, okay? Di ba ang bula ay halo? Wala naman laman yan, di ba? Tama? Madaling pumutok, di ba? So, ganyan po ang mga chismoso. Very hollow o pulistok. Okay? Itong mga taong ito ay nanunulsol. Okay? Maraming, chismoso, sususulang ka niyan. Okay? At talagang gagawa sila na wala namang batayan ang mga kinukwento niyan. At saka, ano nangyayari? Naggagawa pa siya, nag-iimbento pa. Yan ang problema eh. Storyteller pa. Gagawang ka ng istorya na hindi totoo. Mga kapatid, wag kayong makinig naman doon. Okay? Wag kayong magpapaniwala. Mga paniwalain kayo sa mga chismosa. Walang basihan. Okay? So, yan po ang mga pangalawa na problema o makikita natin na guilty si Diotrephes. Una, unjustly accusing si John. Pangalawa, anong ginagamit niyang word? Di ba? Madaldal to, chismoso to. Ano gamit niya? Wicked words. Okay? Not only were Diotrephes charged mali, false, okay? Pero sabi ng Biblia, sabi ni Paul and ni John, it is evil, wicked. Okay? Kaya alam ko yung mga taong to magagaling, mahuhusay sila doon sa mga gagawa sila ng baling istorya. Okay? Paparatangan ka ng mali, bubulahin ka, pero makikita natin yung mga salita like very evil. Okay? So talagang ang mangyari dito may masama silang hangarin sa iyo. They were busy. Okay? At makikita natin yung word na wicked, yan po ay ginamit kay Cain. Sabi dito, hindi ganyan gaya ni Cain na siya ay sa masama at pinatay ang kanyang kapatid. Nakita niyo? Dahil sa kasamaan o sa wickedness ni Cain, handa siyang pumatay kahit kapatid niya. Okay? Ano pa sinabi diyan sa 1 John chapter 5 verse 18? Itong wicked niya, sabi niya sa verse 19 na lang. Okay? Sabi, nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakihilig sa masama. Okay? The whole world lies in wickedness. Okay? So yan po yung makita natin na
nasa kabilang sila sa kasamaan o nasa dyablo. Okay? So, kaya makikita natin si Diotrephes, okay, na malisyoso siya, chismoso siya, masama yung kanyang ginagawa, gumagamit siya ng mga evil words. Talagang hindi lang basta, minsan bobolahin ka niya, pero talagang kampo siya ng diablo. Okay? And then, yung pangatlo na makita natin, hindi lang siya unjustly accusing si John with wicked words. Pangatlo, does not receive the brethren. Ito pa ang pangatlo niyang pagkakamali. Okay? Sinisiraan niya na si John ng masasamang salita, hinahadlangan pa niya, okay? Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid. He not only slandered John, sinisiraan si John, but also deliberately defile other believers. Yun ang masama pa niya. Okay? So, yan po makikita natin sa buhay ni Diotrephes. Mali na yung akusasyon niya kay John. Okay? Kasi ang tingin kasi ni Diotrephes, threat ito eh. Baka mawala siya sa posisyon. Baka ma-expose siya. Maagawan siya. Okay? So, si John, threat sa kanya. And even yung mga bagong kapatiran na dumating, yung mga preacher, threat din sa kanya. Okay? So, yan po ang nasa isip talaga ng mga mapagmataas. Takot na takot sila. Okay? Na malaman ng tao ang kailang pagkakamali. Kasi nga, tako sila sa posisyon. And then, hindi lang po yan, kita natin dito, ang pang-apat na kanyang guilty siya, unjustly accusing si John with wicked words. Pangatlo, does not receive the brethren. Hindi niya tinanggap yung mga believing mga preachers. Okay? Ang pang-apat, sabi niya, put them out of the church. Hindi niya tinatanggap yung mga visiting missionary o preacher. Ngayon, yung mga tumatanggap, ano ginagawa niya? Pinapaalis niya sa church. Ang original daw niya na indicates na si Diotrephes, ang habit niya was to excommunicate those who resisted his authority. Pag kumalaban ka sa pinag-uutos niya o sa gusto niya, talsik ka. Medyo grabe, no? Diktador talaga to si Diotrephes. Okay? So, yan po makikita natin na napakasama talaga ng taong ito. Kaya hindi po siya kaibigan ng church, kundi kaaway. Akala niya sa kanyang pagiging mapagmataas, kontrol niya ang church, ay nagiging mabuti siya. Okay? So, yan po ang ginagawa na ni Diotrephes. Ngayon ang tanong, paano siya naging nando sa position ng Church of Jesus Christ? Okay? So, napakasama ng taong ito. Okay? So, makikita natin dito na si Diotrephes not only personally rejecting si John, yung ibang mga preacher, ano pa ginagawa niya? But he curious o prevent o hinahadlang niya yung everybody else, no? Sino man, and finally put them out of the church. Ekbalyo. Literally means to toss them out, throw them out. Kapag ikaw ay tumanggap ng mga visiting church o mga visiting pastor o preacher, papaalisin ka. Imagine mo naman yun. Bakit? Kasi pinangalagaan niya ang kanyang kapangyarihan. Kita niyo? So anumang sino man na nagiging threat sa kanya, ay paalisin niya sa church nito. Okay? Wow. So, yan po makikita natin. Maari, kanino yung sinasabi sino sinusulatan ni John? Si Gaius. Maari, kasi si Gaius ay tumanggap ng mga bisita, tama? Maari ito ang nangyari kay Gaius. Hindi natin alam na kung nando pa ba si Gaius sa church na yun o pinaalis na ni Diotrephes. Kasi sabi dito, ang sino mong tumanggap sa mga preacher, pinaalis ni Diotrephes. Okay. Pero ano sabi ni John kay Gaius?
Dapat natin silang tulungan. Ito si Joe Trepes, ayaw niyang tanggapin ang mga visiting preacher. At kung ikaw ang tumanggap, papaalisin ka niya. Pero sabi ni John, dapat natin siyang tulungan. So makita natin dito na si Gaius ay naging biktima ng bagay na ito. Okay? Maaring siyang napaalis na sa church o maaring nandoon pa siya. Pero sabi ni John, kinakailangan tulungan natin yung mga visitors. Okay? So, ang nangyari po, marami mga tao doon sa church na yun, kapag merong bumibisita at tinulungan yung mga visiting preacher, pinaalis po ni Diotrepes. Okay? So, ano po yung lessons na matututunan po natin dito? Well, all of that simply to say, ang Biblia po ay nagwa-warn sa atin about the people who are power-hungry in the church. Mag-ingat po tayo. Ito po ay nagsisimula sa pagiging mayabang. Kaya mga kabataan, kaya kung meron kayong ugali na pagiging mayabang, wala ka sa tatay ko, wala ka sa lolo ko, kaya pag mahilig kayo sa ganyan, yabang. Yung yabang po ay nagpuproduce ng ambisyon. Gusto mo maging sikat, number one. Hindi po masama na maging ambisyon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero kung gusto mo sa sarili mo lang, masama yun. Tandaan natin, yun ang ginawa ni Lucifer. Gusto niyang maging sikat. Gusto niyang lampasan pa o pumantay. Hindi pala lumampasan. Pantayan niya ang Diyos. Hindi pwede yun. Kaya sabi niya sa Extreme, ay. 5 ay po yun. Okay? Yung ambition mo, ang mangyari, mag-aakusa ka. Kagaya ni Diotrepes, hindi siya sumikat dahil sa napakagandang pinakitang buhay, kundi nanira siya. At dahil sa iyong paninira, okay, wawasakin mo sila. Ganyan po ang ginagawa ng mga tao ito. Okay? Katulad din po yan na nag-umpisa sa pride, okay, kagaya ni Lucifer niya, mapagmataas sarili niya, yung pride na ito nagpuproduce ng preeminence, gusto niya maging dakila, at pag ikaw ay gusto mo maging dakila, ang mangyayari sa iyo, mag-aak pa sa falsely accuse everyone else. Sisiraan mo sila para ikaw ay maging tanyag. At kapag ikaw na naging tanyag, aalisin mo na yung mga humahadlang sa iyo. Okay? So, very sad. Makikita po natin. Okay? Na even in the church, it really happened. Ako, napatunayan ko po yan sa inyo. Okay? At maraming church, they are not willing to deal with it. Hindi nila kayang harapin. Ayon lang, takot sila. They aren't willing to face it. They aren't willing to overturn such a man because many of them have been deceived. Takot sila. At yan po yung naranasan ko nga sabi ko sa inyo. Ang sitwasyon po noon, ang aming pastor noon, epileptic po siya. Nangingisay siya sa church. Pag nagsasermon siya. So ako noon, Pangulong Presbytero po ako noon, may karapatan ako na magpatawag ng mga meeting, magrekomenda sa kabubuti ng church. Ang suggestion ko, magkaroon ng assistant pastor. Itong pastor na epileptic, gusto kong tulungan. Kumuha siya sa district namin, pero pagdating ng hapon, bumaliktad siya dahil medyo tropes na ayaw. Kita niyo? Nakalungkot. Pero alam nyo, yung iba, dahil daw sa name of love and church unity, inaalaw nila yun. Anong sabi ng iba sa akin? Kapatid, sang-ayon kami sa iyo Kaya lang hindi kami makakontra doon sa Diotrepes na yun. Kasi may utang na loob sila. Kaya, nagpapatuloy. Walang may lakas ng loob na i-correct ang pagkakamaling ito. Ito niya?
So, makikita natin sa kasaysayan ng maraming church, ang mga pastor ay hindi napapaalis dahil sa poor preaching or poor living. Almost, kaya sila napapaalis dahil mayroong tinatawag na power struggle. Kasi because somebody loves to be first, gusto niya sila ang magiging una, and that split the church at nagdi-destroy ng ministry. Okay? Nakakalungkot. Si Jotrepes, ang hangad niya, ang effort niya, maging kilala siya o maging sikat siya. At nakita naman natin na italanga ang kanyang pangalan sa Biblia. Pero nakakalungkot, kahiya-hiya. Mga kapatid, ito ang aking tanong sa inyo. Gusto niyo bang maging sikat? Makilala? Saan kayo gusto niyo makilala? Gusto niyo bang maging sikat? Maraming tao ganyan ang hangad nila. Diba? Pero ang tanong ko, magigibang kalugod-lugod sa Diyos ang buhay niyo o isang kahiya-hiya katulad ni Diyos. Ang hangad niya ay maging takila, maging tanyag, kilalanin siya. Pero naitalanga kanyang pangalan sa Biblia. Pero isang kahiya-hiya bagay. And sad to say, nasa loob pa siya ng church. So next time, pag-aaralan natin, Kristiyano ba talaga si Jotrepes o nagpapanggap lang siya? Kaya hindi lahat ng nasa loob ng church ay totoong Kristiyano. Kaya tayo, siyasatin natin ang ating mga sarili. It's not too late. Just like James and John, may yabang din sila, yung nanay nila gustong nasa kanan sa kaliwa. Pero natuto din sila na maging mapagpangbaba katulad ni Kristo. Ako nung araw ay napagod din ako niyan. Nakita ko ito. Ang mga tao ay nagpapaliksahan. Sabi ko, nakakapagod. Hindi ko kaya. Yung rat race of life. Gusto mo, una ka. Pag meron siyang ganun, ganun ang likas ng tao. Kaya nag-usap sa akin ng Panginoon. Sabi niya, uwe, anong mapapala mo? Bakamtan mo ang yaman ng buong mundo. Tama. Pinakamayaman ka na sa buong mundo. Kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, bali na. Ngayon, binago ng Panginoon ang aking buhay. Mali ang direksyon ng aking buhay. Sana ganoon din tayo. Huwag tayong maging katulad ni Diotrepes na maging gusto natin maging sikat, maging dakila, tayo yung nasusunod. Bagkus ay magsisi tayo. Mali. Hindi maganda ang kauuwian ng ganoong klaseng pamumuhay. Katulad din ni Lucifer na naging si Satanas. Nagmataas siya. At siya'y pinalis ng Diyos sa kalangitan. Naway maging aral po sa atin ito at walang maging Jotrepes sa loob ng ating church. Sapagkat talagang we will call the attention. Hindi maganda po ito. Tayo ko na lang. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Tunay na talagang nakatala rito ang mga magagandang bagay at mayroong mga hindi magandang bagay na hindi dapat namin tularan katulad ng buhay ni Jotrepes. Salamat Panginoon at sa buhay ni John, yung apostol na tinawag mo, nung una ay nais din nilang maging tanyag, ngunit binago mo sila Panginoon. Nagkaroon sila ng kaisipan na katulad ng aming Panginoong Jesucristo na siya'y handang maglingkod. Salamat sa kanyang tapang, salamat din sa buhay niya at talagang pinuri niya si Gaius na siyang sa kabila ng may mga tao na humahad lang sa paggawa niya ng kabutihan pero nagpatuloy po sila Panginoon. Kaya dapat daigin namin ng kabutihan ang kasamaan sa kabila ng may mga tao na masama at evil, Panginoon, at handa silang pumatay, lipulin ang mga gumagawa ng kabutihan. Kami na yung lingkod at talagang tinawag at totoong mananampalataya
magnanatili kami at magpapatuloy kami na lalakad sa katwiran. Nawa, Panginoon, kung makita mo man na meron kaming attitude na mapagmataas, ang isip namin ay laging nakasentro sa aming sarili. Patawari mo kami, Panginoon, sapagkat hindi maganda ito na matagpuan sa isang totoong mananampalataya, yung mapagmahal sa sarili, yung nakaikot na lamang ang mundo sa sarili, yung papuri. Kaya Lord, we ask for your forgiveness and change our mind, our heart, Panginoon, na dapat isipin namin na ikaw ang papurihan namin at yung iba na aming bigyan ng paglilingkod sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy mong pagtutuwid sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.